Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako bumuli ang inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay nanggaling sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Myla. Bueno, basahin na natin ang liham ni Myla. Dear Kuya Peles, mula noon kuya hanggang ngayon ay palagi po akong nakikinig sa inyong programa sa radyo. Lalong-lalo na kuya sa mga ipinapadalang liham sa inyo at kinapupulutan ko ng aral sa buhay sa mga pinapayuhan ninyong lumiliham sa inyo. At ang buong akala ko kuya ay tagapakinig lamang ako. Subalit kuya, hindi ko alam na pati pala ako ay liliham sa inyo at hihingi ng payo. Itago na lamang po ninyo ko kuya sa pangalang Myla, 24 na taong gulang, at mayroon na po akong asawa. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nag-umpisa ang lahat. Kuya Peles. Tignan mo nga ang mga manugang natin, Tidong. Walang ibang ginawa kundi magmarites. Imbis na maglaban na sila. Wala eh. Inuuna pa ang magmarites. Ay nako, ikaw naman pati may napapansin mo. Abay, araw-araw na lang na ganyan ang kanilang ginagawa. Kawawa ang mga anak natin na naghahanap buhay. Oy, may mga asawa na yung anak natin. Huwag mo lang silang pakialaman. Nakakainis kasi, Tidong. Tingnan mo ang mga kapitbahay natin. Halos abala na sila sa pagtatrabaho. Pero sila, tingnan mo, busy sila sa pagmamarites nila. Ano ka ba naman? Hayaan mo lang sila. May sarili ng bahay ang mga yan eh. Hindi na sila dapat pakialaman pa. Hindi pwede sa akin yan, Tidong. Teka, ano bang ibig mong sabihin Ay, nako, pupuntahan ko sila at kakausapin. Nako, Biyang. Yan huwag mong gagawin. Nakakahiya ka. Bakit naman ako mahihiya? Pagsasabihan ko sila. Biyang, mahiya ka naman. Kung tutusin tayo, ang dapat na mahiya dahil binubuhay tayo ng mga anak natin. Tama lang yan, Tidong. Dahil pinalaki naman natin sila ng maayos. At panahon na para naman sila ay gumante sa atin, hindi ba? Biyang, may bigyan man tayo o hindi, walang problema sa akin yun. Dahil kaya ko palang maghanap buhay. Papaano? Kung hindi ka na makapagtrabaho, saan tayo kukuha ng makakain natin? Sige nga. Nasa kanila yan. Basta nagampanan natin yung obligasyon natin sa kanila bilang manugang noon. Paano naman wala silang masabi sa atin bilang magulang? Kaya huwag mo na silang pakialaman, Ibiyang. O inay, may sasabihin ba kayo sa akin? Wala naman. Kaya lang, napapansin ko kasi, ang aga-aga nasa labas na kayo. Ano bang meron? Kwan po kasi inay, pinag-uusapan namin ang tungkol sa mga apo ninyo. Kasi bukas, wala silang pasok. Kasi daw may bagyo. Ay nako. Imbes na maglaba kayo o kung ano man ang gawaing bahay, inuunan nyo ang pagmamarites? Hindi naman kami nagchichismisan, inay. Yun nga po ang pinag-uusapan namin yung walang pasok bukas ng mga bata. Dako, Norma, huwag mong nagbilugi ng ulo ko. Galing na ako dyan. Kung ayaw niyo maniwala, wala po akong magagawa. Talagang hindi ako naniniwala.
Puro kayo marites. Kinausap ka rin pala ng inay. Oo, ate. Bakit daw umagang-umaga kumpulan na tayong dalawa? Di nila alam na tungkol sa mga bata ang pinag-uusapan natin. Oo nga eh. Bakit ba ganun ang biyanan natin, ano? Ewan ko. Di naman tayo nangangapit bahay. Hindi tulad ng iba dyan, na hindi pa nila natatapos ang gawain sa bahay nakikipagmaritis na. Hayaan mo na. Talagang ganyan yata ang tumatanda. Pero minsan kasi ate, nakakasakit din ng damdamin Sinabi mo pa. Pero alam mo, hinahayaan ko na lang. Matagal ko nang alam yan. At sinasabi ko rin kay Kuya Andy mo. Anong sabi ni Kuya Andy? Ang sabi niya, wag ko na raw siyang patulan. Kaya, ayun, hinahayaan ko na lang. Pagsabihan mo nga ang asawa mo, Andy. Bakit po, inay? Anong ginawa po sa inyo? Wala naman. Kaya lang, kasi tuwing umaga at ang aga-aga, kwentuhan na sila ng Ate Bayla mo. Wala naman sigurong problema doon, inay. Siyempre, sila lang ang magkapitbahay, di natural lang na magkukwentuhan sila. Ay, dako. Imbis na magtrabaho na sila sa gawaing bahay, wala inuuna pa ang magmarites. Hindi naman siguro, nay. Anong hindi na sinasabi mo? Madalas ko silang makita tuwing umaga. Nakakahiya ang ginagawa ng asawa mo. Inay, hayaan nyo na lang sila. Ginagawa naman nilang trabaho nila sa bahay, ano bang problema nyo sa kanila? Sila ang problema ko. Puro matabad ang asawa mo. Inay, ako na po ang nagsasabi sa inyo. Hindi naman nila pinapabayaan ang mga gawaing bahay. At naalaga naman nila ang mga anak namin. Anong problema dun? Sige. Kampihan mo ang asawa mo. Mas kinakampihan mo siya kesa ako na ina mo. Hindi naman sa ganun, inay. Anong hindi na sinasabi mo? Sige. Kampihan ninyo ang mga asawa nyo na mga marites. Hoy, Rika! Halika nga rito at may sasabihin ako. Bakit po, inay? Ano bang pinag-uusapan ninyong dalawa ni Bayla tuwing umaga? Inay, wala naman po. Pagka pinag-uusapan ninyo akong dalawa, ha? Isusumbong ko kayo sa mga asawa ninyo. Wala naman po kaming ginagawang masama, inay. Anong wala na sinasabi mo? Tuwing umaga, nag-uusap kayo ni Mayla. Siyempre po, inay. Natural lang na mag-usap kami dahil magkatabi po yung bahay namin At isa pa po, wala naman po kaming ginagawang masama. Malaman ko lang na ako ang pinag-uusapan ninyo. Palalayasin ko kayo ni Mayla gayon. At pag-aari ko ito. At kung kinakailangan na pati mga anak ko ay palalayasin ko, ay gagawin ko. Inay! Hindi ko alam, kuya, kung bakit gano'n na lamang ang trato sa amin ng aking binan. Lalo na kapag nakikita kami ng binas ko na magkausap ng maagang maaga.
Kuya, wala naman kaming ibang gagawin kapag nakapasok na yung mga bata. Kuya, hindi maiwasan na kami ay mapansin ng aking biyanan dahil magkakatabi po ang aming bahay. At sinasabi ko rin yan sa aking asawa. Kaya lang kuya, pilit niyang pinapaintindi ang aking biyanan. Minsan kuya ay... Bah, Ibiyang, ano bang ginawa mo sa mga manugag mo, ha? Wala naman akong ginagawa sa kanila, Tino. Nako, nakita ko na pinagsabihan mo na naman sila. Abay, nakakahiya ka talaga, Ibiyang. Bakit ba, Tino? Kinakampihan mo sila? Hindi naman sa kinakampihan ko sila, kaya lang Adong hindi. Ang sinasabi mo, Hoy, Tino. Teka ka. Baka may gusto ka sa mga manugang mo. Itan labuan. Ang tutay, ibabagam si ka. Ano ba yung pumasok sa isip mo? Ganyan ang sinasabi mo. Ha, huwag kang magkakamali, Tidong. Dahil kung hindi, puputulin ko yung manoy mo. Nako, manugang kong mga yan. Ha? Ano ka ba? Dugmalay ko. Di ba noon, kung hindi kita nahuli, ay sigurado. Baka naanakan mo na si Susay. Nako, matagal nang nangyari yung sinasabi mo. Abayaglatan. Ang galit natin, nagbulialigunan. Nako, kalimutan mo na yan, Ibya. Ay, nako, talagang hindi ko makakalimutan, Tino. Alam kong mahilig ka pa rin hanggang ngayon. Nagsama, tagawag na eh. Bata pa ako noon. Pero ngayon ay matanda na ako, hindi na pwede. Ano ka ba? Kapag nahuli kita ulit, talagang putulan kita. Daintindihan mo. Bakit na dyan na naman napunta yung usapan natin, ha, Ibiyang? Dahil may gusto ka sa mga manugang natin. Nako. May kas ka sa kanila. Baing ka man na sa Ibiyang. Umpan na rin ka. Marinig ka ng mga manugang natin, nakakahiya. Ay, nako, wala akong pakialam. Basta ang sinasabi ko sa'yo, wag lang kitang mahuli. Lintik ka. Ibiyang! Ano bang nangyayari kay inay? Bakit? Ate, Ano bang ginawa na naman niya? ay nako, inaway niya si itay. Ano naman ang pinagawayan nila? Ay nako, pinagsisilusan daw tayo ng mga manugang niya. Ano? Si inay talaga, oo. Kung ano-ano ang pumapasok sa isip niya. Kaya nga pati ba naman tayo? Ewan ko ba dyan sa biyanan natin? Baka nagiging ulyanin na siya, kaya ganun. Wala pa naman siyang sa isinta Ang alam kong nag-uulyanin ay yung mga edad na 85, mga ganun. Pero si inay, naku, ang alam ko 55 pa lang yata siya Malay natin, baka napaagang pagkaulyanin niya. Ay naku ate, kung iba lang tayo, naku, baka pinatulan na natin siya, no? Oo nga pero hayaan mo na. Mabait naman yung biyanan nating lalaki. Ang layo ang ugali sa inay, no? Tingnan mo, pati mga apo niya, malayo ang loob sa kanya. Sinabi mo pa. Wala tayong magagawa dahil dito nakatirik ang bahay natin. May kanya-kanya na tayong bahay. O sige ate, baka makita na naman tayo ni inay. Iba na naman ang sasabihin niya. Maghihinala na naman sa atin. Andi, may sasabihin sana ako sa'yo Ano yun, Myla? Ano kaya kung doon na lang tayo tumira sa mga magulang ko? Ano? Paano ang bahay natin dito? Sinong titira? Di, parentahan natin. Teka, bakit ba bigla mo na lang naisip yan? Para hindi na kami pag-initan ni inay. Laging mainit ang ulo niya sa amin ni Rika Pinagsesilosan pa yata kami kay Itay.
itong si Inay. Kung ano-ano ang pumapasok sa isip niya eh. Oo nga alam mo, nananahimik na kami ni Rika. Pero kung ano-ano ang binibintang sa amin, Huwag niyo nang patulan. Iba na siguro ang tumatanda. alam mo nakakasakit na rin kasi ng damdamin kung minsan. Huwag niyo na kasing patulan. Matanda na si Inay. Intindihin niyo na lang. Ate, Kapag umalis tayo dito, pati si Tricia at Ador, aalis din dyan. Sinong kakasama nila dito? Ha? Kawawa naman sila, Norma. Sinabi ko na sa aking asawa doon, kuya, na umuwi na kami sa amin. At doon na lang kami titira dahil para maiwasan namin ang gulo. Kaya lang, kuya, pati sina bilas ko na mag-asawa ay umalis na rin doon. At wala nang makakasama ang mga biyanan namin. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya? Dapat po bang ituloy ko na ang pag-uwi sa amin na kasama ang aking asawa? Kaya lang, kuya, maalalayo naman siya sa kanyang trabaho. Ano po ba talaga ang dapat kong gawin, kuya? Dahil naiilang na rin ako sa pangingialam ng aking biyanan. Sana po ay matulungan ninyo ako, kuya, sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Myla. Alam mo, Myla, normal lang naman yung mga biyanan natin na paminsan-minsan nangingialam. Pero sa pagkakaalam ko, parang sobra naman yata yung ginagawa ng biyanan ninyo. Lahat na lahat ng kilos ninyo ay pinapansin. Hindi naman maganda kapag ganyan. Sinasabi mo naman sa asawa mo yung nangyayari, kaya lang sabi naman niya sa'yo, hayaan nyo na lang. Tama naman yung asawa mo. Huwag nyo na lang patulon dahil hindi naman kayo sinasaktan, kaya lang minsan nasasaktan yung damdamin ninyo sa sinasabi niya. Dalawa kayong manugang niya nandyan na nakatira. Talagang ganyan siguro yung mga tumatanda. Lahat na lang ng kilos ninyo pinapansin. At minsan, nakakasakit ng damdamin yung sinasabi niya. Pero kung ipagpipilitan mo, Myla, na umuwi muna kayo sa inyo, paano yung bahay ninyo dyan? Sinong titira? At isa pa, yung trabaho ng asawa mo yata, nandyan, malalayo siya. So, ang ibig sabihin nito, Myla, tiisin mo na lang muna yung sinasabi ng binan ninyo. At iwasan nyo kapag nandiyan siya na magkwentuhan kayo ng bilas mo. Diyan siya yata nagagalit at nangingialam na kahit hindi siya yung pinag-uusapan ninyo, lutong-luto sa isip niya na siya yung pinag-uusapan ninyo, kaya siya nagagalit. At hindi niya alam na hindi naman siya yung pinag-uusapan ninyo. Talagang ganyan, yung mga tumatanda. Hayaan nyo lang. Total, sinasabi ng mga asawa mo na wala namang problema dyan. Huwag na lang kayong lumabas kaya. Pag gusto ninyo magkwentuhan ng bilas mo, sa loob na lang ng bahay. Intindihin nyo na lang yung bayan mo. Talagang ganyan yung mga matanda na. Total, yung biyan mong lalaki naman, maganda lang pinapakita. Hindi naman inaayunan yung ginagawa ng kanyang asawa. O yung biyanan ninyong babae. Pagpasensyahan nyo na lang. Talagang ganyan. Tama yung asawa mo. Diyan na lang muna kayo. At kung talagang hindi na maiiwasan, doon na lamang siguro.
Ha? Pero sa ngayon, sundin mo muna yung sinasabi ng asawa mo na huwag muna kayong umalis. Bueno, yan na lang muna siguro masasabi ko sa'yo, Myla, at nawahi kahit papano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Well, mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at himpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at yun!